Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kahapon po pala ay tinulungan ko sila kuya na mag-igib ng tubig. Dahil maglalaba nga po sila mama ng mga damit namin. Kami naman po nila kuya ang taga-igib. Hapon na nga lang pong tumulong si papa sa pag-iigib. Ang lakas nga po ni kuya, tatlo pa nga po yung bitbit. At dahil napakagulo nga po ng buhok ng mga pinsan ko, tingnan nyo naman po sinadya nga pong ginulo-gulo yung mga buhok nila. Nung nakita nga po ni papa ay sinuklayan niya nga po yung buhok nilang dalawa. Para nga daw po silang mga bruha. Kapag nga din po nakikita ni papa na magulo po yung buhok ko, ay sinusuklayan nga po ako ni papa. Eto nga pong dalawang to ay wala na po silang magawa nung sinabi ni papa na susuklayan niya yung buhok nila. At gustong-gusto nga din po nilang magpasuklay. Pagdating nga po ng tanghali ay hindi na nga din po nagluto si mama ng uulamin namin. Nagbigay na rin po kasi yung tita ko ng ulam namin. Sinabawang manok po pala ito na may halong Chinese pechay. Kaya nung pagkakuha nga po ni mama ng ulam ay kumain na nga din po kami. Masarap nga din po yung pagkaluto nila dito. Wala man pong masyadong sahog pero masarap. Nabitin pa nga po kami dyan ni kuya sa sabaw. Kaya humingi nga din po ulit kami. Mabuti na lang at marami pa nga pong natira sa kanila. Sakto nga lang po itong sabaw na ulam namin. Dahil nung isang araw nga po ay puro dry yung inulam namin. Kaya tamang-tama nga lang po ito. Pagkatapos po pala namin kumain ay umalis po sila papa at si kuya. May pupuntahan daw po kasi sila mga kalabs. Sabi ko nga po kay papa ay gusto ko rin po sanang sumama. Kaya lang sabi ni mama ay hindi nga daw po pwede. Kaya hindi na nga po talaga ako sinama ni papa. Niloloko pa nga po ako dyan ni kuya. At dahil hindi na nga din po ako nakasama ay nakatulog na nga lang po ako mga kalabs. Sabi nga po ni mama ay mas okay daw po na nakatulog ako ng tanghali. At pagkagising ko nga po mga kalabs ay kinuha ko na nga po itong pang-drawingan ko dahil nagpa-practice po akong mag-drawing. At dahil medyo nahihirapan nga po ako sa nido-drawing ko, mabuti na lang at nagpunta po yung pinsan ko dito na si James. Nagpatulong nga din po ako sa kanya mga kalabs. Magaling at mahilig din po kasi siyang mag-drawing. Kaya lang mga kalabs, kagabi po ay umuwi na rin po sila. Naiwan po pala dito si tita at yung pinsan ko pong si Kulot. At kaninang umaga nga po mga kalabs ay pasukan na naman po namin. Eto nga at nakabihis na rin po ako. Sinusuot ko na nga lang po itong Crocs ko at saka po nagpulbo na rin ako. Bago nga po ako lumabas ay kinuha ko po muna itong bag ko. Dinouble check ko na nga lang po muna kung may assignment po akong hindi ko nagawa o di kaya may isa pa po akong notebook na nakalimutan. Chinek ko naman na po ito kagabi mga kalabs pero gusto ko nga po itong i-double check. Mas maganda na nga po yung sigurado. Minsan po kasi ay malikot talaga yung utak ko. Iniisip ko nga po kung may nakalimutan pa po ako. At nung na-check ko na nga po lahat mga kalabs ay kumpleto naman po. At nagawa ko na nga din po yung assignment ko. At nung okay na nga po ang lahat, eto nga at palabas na nga din po ako ng bahay. Pagkalabas ko nga po, nakita ko nga yung lolo ko na palabas na rin po sila. Kaya sabi ko po kay mama ay sumabay na lang po ako. At dito ko na nga lang po sila hinintay. O diba, at least hindi na po ako maglalakad ng malayo. Ngayon nga lang po ulit ako nakasabay sa kanila. At pagka-uwi nga po namin ng tanghali ay diretso kain na nga po kami. Nagbigay po pala si nanay ng talbos ng kamote na may halo pong narnar. At yung Argentina na tira po namin kaninang umaga. At may nag-iisang tuyo pa nga po. Pero sabi ni mamay sa kanya na lang daw po yun. At syempre, gulay nga po muna ang uunahin natin kainin. Parang masarap po kasi itong gulay ni nanay at ang bango nga po.
May halo din po pala itong alokbati. Kaya po pala ang sarap po ng amoy. Unang subo ko pa nga lang po ay nagustuhan ko na yung lasa. Kaya sigurado nga po ay mas mapaparami ako ng kain ng gulay. Ginising na nga po namin si Papa para sabay-sabay na po kami. Ganito nga po lagi yung gising ni Papa dahil kagagaling niya nga lang po ng duty kagabi. Kailangan nga din po niyang magpahinga at mabawi yung puyat niya. Kaya hindi na po siya ginigising ni Mama sa umaga para po diretso yung tulog niya. At pagkakita nga po ni Papa sa gulay, aba, eto nga po kaagad ang kinuha niya. Alam niya naman po si Papa, mahilig din po siya sa gulay. Gusto niya nga po palagi ay gulay ang ulam namin. Sabi ko nga po kay Papa, ay tirahan niya po ako ng gulay. Huwag nga daw po akong mag-alala dahil marami naman daw po ito. Pagkatapos ko nga pong kumain ay humirit nga po ako kay Papa. Sabi ko nga po sa kanya ay parang gusto ko pong mag-juice. Kaya pinipilit ko pa nga po siya dyan mga kalabs para lang po pumayag siya. Sa totoo nga lang po ay hindi ko na rin alam kung kailan po yung huling inom namin ng juice. At nung napapayag ko nga po si Papa, o di syempre ay bumili na rin po ako kaagad. Tang orange po pala yung binili ko dahil ito po yung gusto ni Mama. Si Mama na rin po pala yung nagtimpla nito. At nung malamig na nga din po ay naglagay na si Kuya sa mga baso namin. Grabe nga at parang nakakamiss po talaga ang mag-juice. Sabi nga po ni Papa ay mas okay pa nga daw po ito kaysa daw po sa soft drinks. Di ba nga po ay minsan-minsan nagso-soft drinks po kami. Kaya mas okay na nga lang din po itong juice. At pagdating naman po ng tanghali ay si Papa naman pong nagpatawid sa akin. At mag-isa nga lang po akong papasok mga kalabs. Pag uwi ko nga po kaninang hapon dahil nagugutom nga po ako ay syempre nagluto na nga lang din po ako. Bumili nga po ako ng itlog at eto na nga lang po yung niluto ko. Eto na nga din po pala yung merienda ko mga kalabs. Hala, at nasasanay na nga po akong magmerienda ng kanin. Pero sabi nga po ni Mama ay mabuti na nga daw po itong kanin kaysa daw po sa chichirya. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.